Kath din, pareho talaga ng ginagawa ngayon mga kasembreros. Ang kulit ni Tisoy dito sa kanilang Sparkle Run. Tapos pasabog bukas mga kasembreros. Of course, no, ng Team Stars on the Floor. Unahin ko ito, yung kanilang complete na Sparkle Run mga kasembreros, no? So, nakita natin dito yung pattern ng Kath din na pareho sila ng ginagawa ngayon. Nasa physical fitness era ang Kath din mga kasembreros, no? Si Kath ay into tennis, tapos sa high rocks, tapos si Alden naman ay dito nga, no, sa sparkle run or sa pagtakbo mga kasembreros, and sometimes of course ay biking, no, or pagbibisikleta mga kasembreros. So dito, yung kaganapan kanina mga kasembreros, so 10-kilometer run, ang pinakamalayo talaga yung pinakamalayong pagtakbo talaga yung kinuha or ginawa ni Sir Alden mga kasembreros. So meron dito nagsasalita siya, sabi niya na me before the 10K run, tapos after ng 10K run. So aga nila, no? Mga 5 or 4 AM yata mga kasembreros yung kanilang takbo kanina. Kung kaya ay na-late din tayo ng update, no? Kasi maaga sila masyado mga kasembreros. So yun. Pakempang-kempang si Alden dahil nga 10-kilometer run yung kanyang tinakbo. And of course, no, yung kanyang best friend na si Barbie mga kasembreros, hindi mawawala. Talagang sabay sila mga kasembreros. So may mga times dito na andito na pala sila Chris Bernal, marami, no, ang mga bosses of course, sina Ma'am Tracy Garcia, sina Ma'am Joy Marcelo, si Attorney Annette Gozon, si Nelson Canlas, no, yung GMA anchor and reporter of course mga kasembreros, na David Licauco, may isa dito na hindi ko kilala pero yun, suma total ay maraming mga artista. Alam ko hindi lang nakuhaan ng iba dito, pero marami ang nag-join mga kasembreros dito sa GMA Sparkle Run. Maraming mga random people, no? So dito parang tinanong pala ni Barbie si Alden, sabi niya hindi ka mag-warm up, sabi niya ganun. Parang ganun yung sabi dito ni Barbie mga kasembreros. So yun, parang may tapos sabi nito hindi ka mag-warm up, sure ka? Tapos ang kulit-kulit ni Alden, parang kunwari ang lakas-lakas niya mga kasembreros. Tapos meron din dito na parang may ininom si Alden mga kasembreros bago yung pagtakbo. Of course merong gathering muna, tapos may countdown mga kasembreros, tapos special mention dito ang Pambansang Bane, Alden Richards mga kasembreros. So hindi ko lang kung anong ininom niya dito, baka pampa-energy o pampalakas ito mga kasembreros, yung nasa stage siya. So special mention ang Pambansang Bay dito talaga mga kasembreros. So mamaya pe-play ko ito para pumapakinggan ninyo mga kasembreros, no? Tapos ayun, kakulitan ni Alden dito, nagpadila. Hindi ko lang kung sino yung pinapadilaan niya dito mga kasembreros. Tapos si Mama Ten of course andito. Sabi niya, "Hoy bata," sabi niya gano'n. Tapos may nag-hi sa kanya mga kasembreros, no? Na mga random people dito. So ang kulit lang ni Alden, parang parang may katropa yata siya dito na kakulitan mga kasembreros, tapos may nag-hi sa kanya. So ito na yata yung pagsisimula or pag-gather nila, no, mga kasembreros ng mga team, no, at saka mga organizers ng Sparkle Fun Run mga kasembreros. So ang kulit lang at saka so mamaya pa-play ko rin ito para mapakinggan yung mga kasembreros na first hand ang sinabi dito niya Alden mga kasembreros. So talagang ang kulit lang, and yun nga, talagang sina Barbie, talagang si Barbie, Alden, pag nagsamang dalawang ito, talagang dalawa sila sa pinaka-highlight mga kasembreros, no?
ng ng paligid. Every time na nakakapag-ano sila, na nagsasama mga kasembreros, ay talagang sila yung tinututukan ng camera talaga mostly. So meron dito yung parang papasok sina Alden at saka si Barbie mga kasembreros, no, doon sa area na pagsisimulan ng kilometer run or ng pagtakbo nga mga kasembreros. Ang kulit dito, no, kasi tinawag si Alden, di ba? Pero nilapitan niya talaga yung para i-hug or something na i-greet mga kasembreros. Kahit na parang papalayo na sila o naglalakad papunta sa venue mga kasembreros. So, grabe sana. Good morning po. Sabi ng gano'n. Hindi ko alam kung sino ito yung nag-greet sa kanila mga kasembreros. Pero of course ay isa sa mga no, sa mga closest na Alden at saka ni Barbie mga kasembreros. Tapos, yun. So, mamaya pa-play ko to lahat para ma-appreciate po ninyo mga kasembreros. May share dito na video. Dito si Sander Camara Antepasado, no? Something like that. Parang may share siya dito na parang unofficial trailer sa North Pacifico sa San Isidro, Siargao nga mga kasembreros, na kung saan ay nakaset up ang team ni na Alden at ang Love Siargao production dito mga kasembreros. So kagabi niya ito pinost kung kaya ngayon lang po natin sinasama mga kasembreros, no, sa ating items. So maraming salamat sa kay kaya Sander Camara Antepasado. No, yun siya yung nag-post mga kasembreros. Love Siargao Official Trail, North Siargao Pacifico, San Isidro mga kasembreros. Tapos ito, may parinig pa si Alden pala dito, no, sa mga politiko mga kasembreros. Sabi niya sa mga lumalaban ng patas dyan, sabi niya, laban lang tayo, sabi. Tapos hi sa mga lumalaban ng patas dyan, laban lang tayo. Sobrang kulit talaga dito ni Alden mga kasembreros. May patama siya sa mga politiko, of course, na mga magnanakaw nito. Tapos hindi ko lang kasi baka si Ma'am Trace, parang si Ma'am Garlic Garcia yata yung dito video sa kanya mga kasembreros. So, Jao, miss ka na namin. Baka isa sa mga production staff ng Love Siargao. Tapos, di ba, umuwi na sila lahat-lahat. So, kung kayo na-miss nila si Jao, no, si Soiti, mga kasembreros. So, mamaya, ipi-play ko nito na sobrang kulit ni Soiti. Pero may point talaga siya, no, sa mga lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng patas, kumikita ng patas, ay laban lang talaga tayo. Mga kasembreros, no, and mga Cathenatics. So, talagang ang lupit lang talaga ni Pops Alden. Bilyonaryo na to, no, partida. Well, may say naman talaga sila, no, kasi ang tax nila talagang sobrang dami at sobrang laki mga kasembreros. So, kaya may karapatan silang mag-alburuto. May karapatan sila yung mas may karapatang magreklamo, no, kasi nga, lumalaban, nagtatrabaho ng patas, hindi nagnanakaw sa gobyerno. Pero laban pa rin, no, si Soiti mga kasembreros. Tapos yun, bukas pasabog ito mga kasembreros, no, kasi bukas pala Sunday, May 31, 2026 yung yung finale, yung kanilang final round mga kasembreros, no, sa Stars on the Floor. Ang nakalagay dito ay 2 days to go kasi kahapon ko pa ito na kuha mga kasembreros, no, sa Stars on the Floor na kanila pong teaser photo. So 2 days to go. The stage is set for a legendary finale mga kasembreros. So 7:15 p.m. The final dance battle ng Stars on the Floor nga mga kasembreros. So abangan natin to sino kaya, no, mga kasembreros yung kasi lahat magagaling, you know, walang itulakabigin talaga when it comes sa dancing at concept making itong mga contestants na mga duos ng mga kasembreros. So, ako rin kahit hindi ko nasusubayban na talagang live ko napapanood mga kasembreros, ay ako man excited kung sino kaya, no, at saka curious ako kung sino ang mananalo dito mga kasembreros. So kayo, sino yung nyo? Pwede rin dito si si Sugar at saka si Jeremy. Si Sugar at saka si Jeremy. Pero iba magagaling din, no? Si Naro Conasino,
si Kaya ba yun? Si Kaya, si Denise ng Kalista, sina Paul Salas, of course, no? Napakagaling din nila mga kasombrero sa hatawan. Si Jasmine Curtis Smith, no? Sina JM Ervere, no? Lahat sila, no? Walang ito si Shanti, of course, mga kasombrero. So, lahat sila magagaling sa hatawan. So, walang itulak kabigin. Walang question doon. Ang tanong na lang dito, kung sino ang pipiliin ng mga hurado, mga kasembreros na mananalo, no, sa Stars on the Floor the final week. Tapos ito sa akong palangga diha sa mang inasal rata. Sabi dito ay sabi dito na nag-post si Alden, si Maine, si yung Disken, Kathniel, at saka si Julia at Joshua ba ito? No, sabi niya, sorry McDo at Jollibee, doon muna ako sa KFC. KFC tayo mga friends, bukod sa pwedeng gawing sabaw ang gravy, doon may ka-forever couple tayo tea. So, pero sabi nga, no, sa may KFC ay ano din pala, no, tao dito. Naghiwalay din ang Kathniel. So, 2020 post na repost ito kagabi ng isang fan. Ito po ay dati kasi ang Kathniel ay ano pa, no? So hindi sa KFC pala, nasa mang inasal na lang kasi naghiwalay din ang Kathniel mga kasombrero sa KFC na dito na kainan or fast food, of course, no, na sobrang sikat mga kasos. Tapos ito pinost din pala ito ng Ariels, no, 10 hours ago, si Alden, yung kanyang pamasko mga kasembreros, no, na picture nila ni Nate Gonzaga mga kasembreros. So ito yung nakasando, no, si Soiti mga kasembreros na puti at saka maputi. So ganun siya mga kasembreros. Sobrang kulit lang, no, at saka sobrang napapanatili ni Alden ang kanyang spotlight. Ako sana kahit super busy, no, kahit super hectic yung schedule, ay talagang napapanatili niya yung kanyang kasikatan mga kasembreros. And definitely, no, maraming salamat sa mga sumusuporta talaga sa kay Alden mga kasembreros. So yun, no, talagang parehong nasa fitness era ang Kathden mga kasembreros. So ito po ay FYI lamang, no, wala namang meaning mga kasembreros. Sa atin lang ay good vibes lamang po tayo. Alright, so play ko po ito mga videos para mapakinggan nyo ang kakulitan ni Alden at saka ni Barbie Forteza mga kasembreros, no. Tapos after nyan ay ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hello guys, my name is Alden Richards and this is me before a 10-kilometer run. This is me after a 10K run. Thank you. Good morning po. Good morning. Nakshi! Alden, morning. Hello! Hindi ko na-receive. Halika na. Ano, napapunta na ba dun sa ano? RV? Ay, next to go. Balik na lang. Hindi ka mag-warm up, sure ka? Okay. Hoy! Hoy, bata! Hi, Alden! Listen guys! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Di Mula sa Sinungaling na Labi. Psalm 17 verse 1, Hear a just cause, O Lord. Attend to my cry, give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. So ito pala siya mga kasembreros, no? Hindi siya galing sa mga sinungaling na labi mga kasembreros.
So sa atin, kunwari yung anak natin or kung sino man dyan na nagsinuling sa atin mga kasambreros, talagang galit tayo, no, when it comes to not speaking or telling the truth. No, kunwari kaibigan mo, for example, best friend mo, tapos niloko ka, hindi niya sinabi ang katotohanan sa'yo, tinago niya yung katotohanan sa'yo. So masakit yun, no? At saka parang may mga taong magkakaibigan na nagkakagalit, no? Hindi nagkakasunod, nag-separate sila ng ways, mga kasambreros. Kapag may mga taong gano'n, no, na mahirap pagpatawad, especially kapag very close kayo, tapos nagsinungaling ka sa kanya, tapos hindi kanya pinatawad, so naghiwalay na kayong dalawa. So hindi na kayo BFF, mga kasambreros, kundi mortal enemies na kayo, mga kasambreros. So which is pangit siya kasi kung best friends kayo noon, tapos naghiwalay kayo dahil sa tinaguan mo ng katotohanan or nagsinungaling ka sa kanya, for example. So nasira, no, yung isang relationship na inyong binuo. For example, mahabang panahon kayo magkaibigan, and yet nung nalamang nagsinuling siya sa'yo or pinagsinulingan kanya, ay naghiwalay kayo, mga kasambreros. So ito po ay panalangin ni Haring David, no, o ng samista, mga kasambreros, na dinggin at pakinggan sana ang kanyang dahilan, yung kanyang pagsusumamo, yung kanyang panalangin, yung kanyang request, mga kasambreros, kasi umiiyak na siya, no? Attend to my cry, sabi dito, mga kasambreros. Alam niyo po yung pag-iyak, kapag tayo po ay nananalangin, hindi po yung sign ng failure or ng weakness. Kaya sa harapan ng Diyos, ang pag-iyak, mga kasambreros, sa panalangin is a sign of surrender, is a sign of humility. So dun nagiging pleasing, no, sa harapan ni Lord, mga kasambreros, sa mga taong nagpapakumbaba at saka umiiyak, mga kasambreros, sa harapan ng Diyos. Pero not all the time naman na kailangan mong umiyak, no. There are some times na talagang nadadala ka ng challenge. For example, ng presence ni Lord during prayers, no, kapag ikaw ay nanalangin, kapag yung Holy Spirit ay sobrang lakas, no, at saka nafe-feel mo na nadadama mo, mga kasi naka-carry away ka dun sa Holy Spirit. That is why sometimes hindi mo pigilang umiyak na while praying, mga kasambreros, and while you're telling your prayer requests or mga hiling, mga kasambreros, or panalangin sa Panginoon. So sabi nito, grabe, no, napaka-open dito ni Haring David, mga kasus, na hindi galing sa sinungaling mga labi, no, itong aking sinasabi, Lord. So I pray that you hear my cry, that you listen to my cry, that you attend to my cry, and you hear my cause. Yung aking yung pagsusumamo, yung aking mga dahilan, yung aking mga prayer items, pakinggan nyo, Panginoon, no. So it's really important din po yung authenticity, yung pagiging open, mga kasambreros, or yung pagiging tapat or honest natin sa Panginoon. Mas gusto ng Diyos yun, yung kunwari galit ka, so i-open mo, mga kasambreros, or may nagkatampuhan ka, or may hinanakit ka, so you have to open up, mga kasambreros, sa Panginoon. Or sometimes masaya ka, papasalamat ka, so you have to open. We have to be authentic, we have to be genuine, we have to be honest, mga kasambreros, sa ating nararamdaman or situation. Although alam naman ng Diyos na yung ating situations and yung ating condition, mga kasambreros, but it is important kasi nagpapakita ng humility kapag sinasabi natin mismo mula sa ating labi. Binubukan natin yung ating mga bibig, no, para malaman, para alam mo yun, para para ma-open up, no, at saka maging authentic dahil sa harapan ng Panginoon. It's really important na ibuka natin yung ating bibig, no, ikwento natin, mga kasambreros. So ganun po siya, kasi ang Diyos naman ang Diyos naman natin, hindi naman ibig sabihin na ulit-ulit yung kwento mo, or parang yung kwento mo ay hindi kagandahan sa tao. Sa Kanya po ay open at saka welcome lahat-lahat, mga kasambreros. Hindi naman niya sabihin na, ayoko ng kwento mo, pangit. So hindi po siya ganoon, mga kasambreros. So the more that we become honest sa Kanyang harapan, the more that He is being pleased, mga kasambreros, or nalulugod sa ating buhay. The Lord hears in response to every spoken and unspoken prayer, every whispered cry, every word of grateful thanks, every prayer petition that is
pleaded in the inner sanctuary of the heart. So he hears every intercessor who pleads the blood of Christ in his prayer closet and every little prayer arrow that is quickly shot in the throne room of grace. Grabe, no? Ang lalalim ng kanyang words, mga kasombrero. So, lahat ng plea, lahat ng panalangin, lahat ng request, mga kasombreros. So, lahat dito ay he hears every intercessor who pleads the blood of Christ in his prayer closet and every little prayer arrow that is quickly shot into the throne room of grace. Grabe, no? Bawat binabato daw, no? Bawat tinapa ng mga panalangin, sa trono ng grasya ng Diyos, mga kasombreros, ay nadidinig, mga kasombreros. So, kapag ginagamitan pa natin ang dugo ni Lord Jesus Christ, no, the holy blood, the most precious and powerful blood of Christ, mga kasombreros, ay dinidinig at binibigyan ng atensyon, mga kasombreros, ng ating Diyos sa kanyang mula sa kanyang throne. Grabe, no? Napaka-powerful, mga kasombreros, ng Diyos natin, that He responds to every cry, every petition, every request, mga kasombreros. Kung tayo po ay nananalangin na may pagpakumabang loob, nagpapalinis tayo ng ating mga kasalanan, at saka nagpapatawad tayo, of course, no, sa ating mga trespassers, na yung mga nagkasalas or offenders, yung mga nagkasala sa atin, mga kasombreros. God responds to the heart cry when those sudden emergencies engulf our peace, for He has promised to be with us always, to hear and answer the cries of all His children. So, pangako niya yun, mga kasombreros. Ang Diyos, kapag nangako, talagang tinutupad niya, mga kasombreros. So, pangako niya yun na tayo po ay kanyang didinggin pag may mga emergency, lalong-lalo po, mga kasombreros. So, grabe dito, sudden emergencies engulf our peace, for He has promised to be with us always, to hear and answer the cries of all His children. Sa kanya mga anak lang, mga kasombreros, hindi lahat ay anak niya, no? Mga kasombreros, that is why may mga taong walang panahon sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban. That only indicates, mga kasombreros, na hindi sila belong sa pamilya ng Diyos, mga kasombreros. Kasi kung belong sila sa pamilya ng Diyos, talaga may panahon dapat sila sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, at saka sa paggawa ng kalooban ng Diyos araw-araw. We rejoice to know that He is with us in every action, every place, and every decision we make in our lives. The prayer that is offered to God in faith proceeds from a heart that is pleasing to the Lord. So kapag ang Diyos natin, mga kasombreros, ay na-please, na lugod, ibang klase ang nagagawa ng mga kasombreros. Parati nating tatandaan na ang Diyos natin ay unang-una, hindi siya madamot, kagaya ng iniisip ng iba. Hindi siya delayed, kagaya ng iniisip ng iba. Hindi rin siya mabagal, kagaya ng iniisip ng iba, mga kasombreros. He is always on time. He is a God who hears. He is a God who listens. He is a God of provision, mga kasombreros. Kung pa, agenda ng Diyos, mga kasombreros, yung magbigay, magpala, mga kasombreros, ng kanyang mga anak. Kung tayo po ay lumapit, kung tayo po ay dudulog sa Kanya with a humble and forgiving and pure heart, mga kasombreros. So, ganun talaga, no? Kapag authentic, honest ka, mga kasombreros, talagang ang Diyos po natin ay malulugod talaga siya, mga kasombreros. So, just come who you are. No, ganun siya, mga kasombreros. David knew that the thoughts of his heart and the meditations of his mind were all open and known to the Lord. He did not offer his prayer from a heart of disbelief, nor a heart that was hiding a secret sin or any unconfessed offense. David could cry to the Lord, Father God, hear my just plea. Pay attention to my cry, listen to my prayer, since it does not come from lying lips. So alam ng Diyos, no, definitely, mga kasombreros, yung puso at yung mga ginagawa ni David, because apple of the eye nito si David, mga kasombreros, ni Lord, kasi nga he's a man after God's own heart. So kung close na close si David, mga kasombreros, sa Panginoon, that is why ganun din po ang Diyos. So empty from a heart of unbelief, or the sincere prayer of pretense avails little, for without faith in the God to whom we are praying, it is impossible to please Him. For whoever comes to God in prayer must believe that He exists and that He rewards those who diligently search for Him. So, ganun siya, mga kasombreros. So, lahat na ng mga panalangin na nagmula sa pusong hindi naniniwala. Kasi kapag faith yun, mga kasombreros, that's Hebrews chapter 11,
verse 1. Imposible po na marlubod natin mga kasembreros yung Diyos without without belief or without faith mga kasembreros sa kanyang kapangyarihan, no, sa kanyang kakayahan mga kasembreros. It is impossible, no, to please him mga kasembreros, because kung lalapit tayo sa Diyos, so maniniwala tayo, no, we already have that belief, that faith mga kasembreros, na kaya niyang gawin yung mga bagay na ito, no. That's Hebrews chapter 11 verse 6 mga kasembreros. Imposible. So kapag lumapit tayo sa Diyos, expected na dapat na naniniwala tayo that He can and He is able mga kasembreros to do all things and our requests, no. Because lumapit tayo, no, nag-initiate tayo at we decided mga kasembreros to pray and ask Him mga kasembreros of our request. So let us approach the throne of grace in humility of heart, for He is faithful to hear and answer the prayers of His children. So amen. So dito pa lang ay talagang malaman natin ang Diyos po natin at maniwala tayo na ang Diyos po natin ay able, kayang-kayang gawin ang lahat-lahat, and then of course ay kaya niya mga kasembreros. He is an able God, because kung pa ginawa nga niya yung sanlibutan at sangkatauhan mga kasembreros in just 6 days, how much more yung mga request lang natin mga kasembreros. Kung pa katiting lang yan mga kasembreros, at hindi makakabawas sa power at sa might mga kasembreros na ating Diyos, yung ating mga prayer requests. So let's come to Him, no, mga kasembreros, with a heart that is true, honest, humble, and pure mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at honest at hindi sinungaling na puso at mga bibig mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit, the living God. And everyone said amen and amen. See you next time mga kasembreros, and paalam po. I love you.